Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang gabi po at umaga dyan sa Pilipinas, Luzon, Mindanao, Visayas, kahit saan nakakarating itong programa to, sa Saudi Arabia o saan sa sulok ng mundo. Ito ho ang ating programang hanapin, saliksikin ang katotohanan dito lamang sa tempilan ng Sisin News Filipino News TV. Para mapapakinggan tuwing araw ng Friday, alas 7 hanggang sa alas 9 ng gabi. Ako po si Mariam E. Abdullah from Jeddah. So, gusto ko po saliksikin ang tungkol sa Islam at tungkol din sa paano kong yakapin ang totoong pagkakamuslim ko, kasi sa totoo lang is hindi ko pa masyadong nakikilala ang pagkatao ko mula hindi ako nakapag-aral ng Quran. So, yun ang nangyari po sa akin. So, sinaliksik ko kung sino-sino o nakikinig ako ng usyatan ay pagdadawa ng mga ustad o mga ulama, at doon ko naisip talaga na may kamatayan pala, at yun, parang nagising na ako sa katotohanan. So, ang nangyari po sa akin, matigas ang ulo ko. Sa totoo lang, galing ako ng Muslim ng pamilya. So, kahit ano man ang pagtatarbiya sa akin ng magulang ko o yung kapatid ng tatay ko na ustaz, tinatarbiya ko, huwag kang sumusuot ng ganyan kasi bawal sa Islam. Kung sabi ng tito ko na ako isang ustad na parang anak na turing ko sa'yo, anong sasabihin ng tao sa amin na hindi ka natarbiya? So, inuhunahan ko pa rin yung katigasan ng ulo ko, hindi ko iniyakap at hindi ko kinikilala ang totoong Muslim. So, yun, ginawa ko po, nag-a-abroad ako. Mula nag-abroad ako, nakita ko sa mga amo ko na yung totoong Muslim at nagsisimba sila. So, yun ang nangyari sa akin. Namatay pa yung lahat. Yung mahal ko sa buhay, mga tito ko, mga pamangkin ko namatay. Doon ako nagising sa katotohanan. Ay, yun pala, ay pati ako, hindi ko alam kung kailan ako kunin ng ala. Ang inisip ko, mag-aral ako ng online o mag-aral ako ng Quran. Yun ang nangyari sa akin. Naghihingi ako ng Quran sa amo ko. Binigyan ako ng Quran, ng simpleng Quran, yung hindi lahat ng Quran. And may kitab doon, may hadis doon sa binigyan niya sa akin, pero hindi ko alam, hindi ko maintindihan po kasi sulat ng Arabic. So, sabi ng amo ko, nagtataka yung amo ko, di ba hindi ka marunong magbasa ng Quran, kahit alif, hindi mo alam? Sabi ko, So, yun. Sabi ko, mayroon nag-add sa akin sa madrasa, baka matuto ako. Inisip ko na saliksikin ko talaga ang totoong pagkatao na Islam, at na baka yun ang makabago sa puso at isipan ko, para mawala, sabi ko, yung katigasan ng ulo ko, para mawala ba yung pasaway ako sa pamilya ko. Yun yung nangyari sa akin. So, sana po mayroon kayong makuha ng aral dito sa nangyari sa buhay ko. So, anong nangyari sa buhay ko ay mayroon dumaan sa akin ng babae na nakasuot ng ID sa Quran, sa online. So, tinanong ko. So, ano sabi ko, sis, ng suot mo ang ganda na ID mo. Pwede ba pagawaan mo ako? Sabi niya, bakit gusto mo ba mag-aral ng Quran? Sabi ko,
para ba yan sa Quran? Sabi niya, oo. O sige, sabi ko, mag-aral ako sa Quran. So, pero paano ako mag-aral? Hindi pa ako marunong mag-alif, hindi pa ako marunong, hindi ko kinikilala ang tungkol sa Islam. So, matuto ka, sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko po, nag-aaral po ako. Ang ginawa ng ustad sa akin, ginamitan ako ng blackboard. Ang dami-dami pang lalaki. Minsan, nag-join sila, lahat silang lalaki, ako lang babae doon. So, hindi ako makapurpose na mag-aral kasi nahihiya rin ako kasi hindi pa ako marunong sa tagtulan, hindi pa ako marunong magbasa ng Quran. So, kung ang nangyari sa akin, sana ito po ay pulutan niyo po ng aral ay yung mga tao hindi pa marunong at yung mga titigas ng ulo na yung mga pasaway talaga sa pag-aral po sa Quran, dito mo malalaman at masalitsik ang katotohanan na miligtas mo yung sarili mo sa impyerno. Saka kapag may problema ka, kumbaga may problema ka na hindi mo talaga kaya, parang hindi mo kaya lutasin ba na kahit 100 ang pera mo ay nahanap mo na parang mabigat na at mahirap na hanapin po. Pero ako yung lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng pagsubok ng ala ay sinusubukan ako ng alas. Pangako, promise, lahat ng pagsubok. Kung mahina rin ako, mahina ang puso ko ba na hindi ako lumalaban at siguro matagal na ako namatay dahil hindi ko na kaya yung mga pagsubok sa akin ng ala. Ang ginawa ko po yun, nag-aaral po ako. Sabi ko, ay ustad, ayoko nang magbasa kasi yung sabi ko, lahat ng lalaki nakakahiya naman eh, hindi ako marunong. Pinagtatawa na nila ako at pinagpapayuwan. Sino ba man sabi nila magtatawa sa iyo dito kasi lahat kami dumaan kami sa matinding pagsubok din ng ala sa tungkol sa pagbabasa ng Quran. So ang ginawa ko, yun, nag-alip na ako 2 weeks, hindi pa ako, medyo nakatarakas na ako. So, yun, tuloy-tuloy sa 2 weeks na yun na nag-aaral pa ako. So, hindi ko maintindihan po na parang, kumbaga, yung isang aya, iniitindi ko na, basahin, paulit-ulit ako magbabasa ng Quran, parang ako po, ang hindi ko talaga maitindihan ang binabasa ko po. So, yun, nangyayari sa akin, iyak na ako, promise, hindi ako nagsisinungaling kasi dito saksi at langit at lupa. Promise, inaaway ko talaga si Allah. Talaga promise, inaaway ko si Allah. Ang sabi ko sa kay Allah, kapag hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na makabasa rin ako ng Quran, titigil na ako mag-aral ng Quran, titigil na ako magsimba, at hindi na ako, sabi ko, maghingi ng tawad sa iyo. Sabi ko, yung kumbaga parang nadala ko sa emotional na parang lalo na tumigas ang puso at isipan ko ba sa nangyari po sa akin. Pagod na ako sa pagbabasa ng Quran, parang hindi ko maintindihan ba. So yun, intro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po at umaga dyan sa Pilipinas, Luzon, Mindanao, Visayas, kahit saan nakakarating itong programa to, sa Saudi Arabia o saan-saan sa sulok ng mundo. Ito ho ang ating programang hanapin, saliksikin ang katotohanan dito lamang sa
Pimpilan ng Sisin News Filipino News TV. Mapapakinggan ng tuwing araw ng Friday, alas 7 hanggang sa alas 9 ng gabi. Ako po si Mariam E. Abdullah from Jeddah. So, gusto ko po saliksikin ang tungkol sa Islam at tungkol din sa paano kong yakapin ang totoong pagkakamuslim ko, kasi sa totoo lang is hindi ko pa masyadong nakikilala ang pagkatao ko mula hindi ako nakapag-aral ng Quran. So, yun ang nangyari po. Napansin ng amo ko na umiiyak ako. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, umiiyak ako ma kasi hindi ako talaga matutong mag-aral ng Quran. Ayun, titigil na ako, sabi ko magsimba. Titigil na ako mag-aaral, sabi ko. Sabi niya, lahat man tayo, dumaan tayo na minsan 1 taon, 2 taon, yun matuto tayo. Pero ako naman, parang gusto kong mabilis ako magbasa ng Quran, matutunan ko ang Islam para matigilan ko na yung minsan parang pasaway ako, yung suplada ako, ganon. Kumbaga yung ginagawa sa akin ng tao, parang ginagantian ko ba? Yun ang sabi ko, yun ang gusto kong punasin ba ay alis sa puso at isipan ko ba. Kaya nag-aral po ako ng Quran at saliksikin ko yung totoong Islam para mailigtas ko yung sarili ko. Naisip ko na hindi ako miligtas ng nanay ko sa Jahannam, tatay ko, kapatid ko, auntie, tita ko, lola ko, hindi. Pagdating ng kamatayan ko, wala akong kasama na isang pamilya ko. Kundi lang ang naisip ko, kung hindi ko mailigtas ang sarili ko, walang makakaligtas, kahit anak mo o kahit asawa mo. Wala ka nang kasama doon sa impyerno. So yun ang iniisip ko na gawin ko yun. Tapos inaaway ko talaga promise, sumpa ko na nandito sa langit at lupa, inaaway ko talaga si Allah. Sabi ko, Ya Rabbi, sabi ko, kapag hindi mo ako tuunan ng mag-aaral o hindi mo ako bigyan ng konting kabrightan ng utak ko, talaga promise hindi na ako mag-aaral. Hindi ko nahanapin ang katotohanan, hindi ko na saligsigin ang Islam. Hanggang sa, yun, nag-aaral po ako. Hanggang sa nagpaalam na ako bukas, Friday. Talaga, promise, nagsimba ako ng 2 raka na tahajjud. Nagpapaalam na ako sa Allah. Sabi ko, paalam na sa'yo. Hindi na ako magsisimba, hindi na ako magbabasa ng Quran. Sabi ko kasi, ang inisip ko, yung parang kumbaga, parang mabigat ng puso at isipan ko ba. Parang, kumbaga, gusto ko nang linawin ba yung Islam sa puso at isipan ko. Kumbaga, parang yung mabigat sa puso at isipan mo, mawawala sa akin, mawawala sa iyo. So, yun, Friday, nagpunta ulit ng nanay ko doon sa kwarto kasi umiiyak ako. Sabi niya, matulog ka na, tama na ang pag-iyak mo. Inshallah, sabi niya, matuto ka mag-aral. Sabi niya sa akin, matuto ka mag-aral. So yun, pinag-aralan ko yun. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko sa amo ko, ayoko na. Yan, nakatulog ako sa sadyad ako.
nananaginip ako, promise, nananaginip ako na may nakahawak sa pisngi ko. Mayroon akong narinig na sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ko, bumangon daw ako na Waalaikumsalam, sabi ko. Sabi niya, narinig ko yung inihingi mo na makabasa ka ng Quran at ayaw mo na magsimba, titigil ka na magsala. So narinig ko yon, sabi niya, na yung matanda mataas ng balbas. Sabi niya, magyudo na ako, magsimba rin ako ng tahajud, maghingi ako, at ibibigay daw sa akin na paano ako matuto. So yun, palakasin natin ng kwento. So, tapos na ako magdoa at yung luha ko na tuloy-tuloy pa rin lumalabas sa mata ko. Kasi siyempre naisip ko yung mga, kumbaga yung mga pasaway ko, ganun. Gusto kong maghihingi ng tawad. So sabi ng matanda, sige, turuan kita sa pagbabasa ng Quran. So yun, ko po yung sabi niya, sundan mo ako. Sinundan ko daw. So, sinusundan ko. Ako nakaharap daw sa kibla. Sinundan ko hanggang sa natapos ko na tinuruan ako. Natapos ko yung sura ng Bakara hanggang sa natapos ko yung sura Imran. At yun, naumagaan ako. Sa totoo lang, naumagaan ako ng tulog. Parang ang sarap mag-aral ng Quran sa iyo ng oras ng panaginip ko. So, ang amo ko, siguro sabi niya, bakit natakot ba yung amo ko na baka mayroon akong ginawa sa sarili ko? Kasi 3 araw, umiiyak ako. Yun ba? Parang gusto kong matuto sa Islam. Gusto ko talaga yakapin ng totoong Islam. Kasi galing ako sa Islam talaga ng pamilya, pero parang ako lang ang pasaway. So yun ang narinig ng amo ko. Uy, hindi ka pa tulog na, bakit nakahawak ka ng Quran, nakaupo ka dyan sa kibla na nagbabasa ka? Tapos hindi ako, siyempre tulog na tayo, parang kumbaga wala na tayong naririnig ba? Kumbaga, parang wala na tayong sa sarili natin ba. Yan, nagbabasa rin ako ng Quran. Tapos, tiningnan ako ng amo ko, siguro, tulog ako. So, yun, nagulat ako. Sabi niya sa akin, bakit nakaupo ka? Nagbabasa ka ng Quran, marunong ka pala eh. Sabi niya, marunong ka pala, sabi niya, magbasa ng Quran. 3 araw, umiiyak ka na hindi ka marunong magbasa ng Quran. So, saan sabi kong matanda? Yung mata ko daw, yung parang naghanap na kung anong hinahanap ko. Ang sabi ng mga amo ko, anong hinahanap mo? Yung mata mo, paano ka? Sabi ko, yung matandang lalaki na mataas ng balbas. Sabi ko, saan ba yun? Sabi niya, anong mataas ng balbas? Wala naman matanda dito. Sabi ko, basta, tinuruan niya ako ng magbasa ng Quran. So, yun. Yung tinuro sa akin ng matanda na alam ko, sabi niya, na marupok ang puso at isipan mo at mabait kang bata. Sabi niya, alam ko na kaya mo yan saliksikin. Kumbaga, kaya mo yan gawin sa buhay mo ang tungkol sa Islam. Matuto ka rin. Ibibigay sa iyo. So yun, magpapakumbaba ka, sabi niya, sa kahit sinong tao na kumbaga. Ito yung ipapayo ko sa mga katulad kong mga OFW, nag-iakapan sa Muslim, balik Islam man or hindi. At ilagay natin sa utak natin ang tungkol sa Islam. Panindigan natin. Ako nga dumaan ako sa kung ano-anong nangyari sa buhay ko.
paano ko bang alamin ang katotohanan? Paano ko bang yakapin ng totoo ng Islam? So, yun ang nangyari sa akin po, na nag-aaral ako ng Quran hanggang sa dumaan ako sa inaaway ko, si Allah. Promise, hindi ako abutan ng bukas. Talaga inaaway ko talaga si Allah. Hanggang sa nanaginip na ako na mayroon bumaba na matanda na parang dito ako sa ang maliwanag ba. Kasi talaga yun ang focus ko sa sarili ko. Yun ang sabi nila na mga ustad. Kahit milyon ng tao tumarbiya sa'yo, kung mismo ang sarili mo na hindi mo kaya tarbiyahan at hindi ka talaga magbabago. Pero pag naisip mo ang kamatayan, ang impyerno, ang paraiso, so yun ang inaisip ko, na kung hindi ko iligtas ng yung sarili ko, walang makakaligtas sa akin. Yung kumbaga parang yung dumadaan sa akin na parang nalublob yung mga tao sa apoy, yung dumadaan sa akin na nipopos na parang naglalakad ng maliwanag, doon yung nagising na ako sa katotohanan na sabi ko, naisip ko, kapag nakahawak tayo ng apoy, nabusbusan tayo ng mainit ng tubig, ilang araw na pinagdudusahan natin na sobrang sakit, at doon pa sa impyerno na abang buhay na nandoon ka na, wala ka ng kaligtasan, wala ka ng pupuntahan, nandoon ka nakakulong. So yun, ang tamang sinabi na matanda na nagpakita sa akin, magpapakumbaba sa kahit sino man ang kumbaga, ayaw sa akin. So yun ang inisip ko, tamang matanda, mabait akong tao, pero yun, talaga, kahit ano man ang pagsubok, ginampanan ko yung lahat. Yung hindi pa ako Muslim na totoo, para akong nakadamit na masikip na parang hindi ako makakahinga. So, mula ngayon, natuto na ako sa Islam, natuto na ako mag-aral ng Quran, hindi na ako masyado maturuan ng mga ustad ko. Kasi makam lang ang hindi ko pa masyado bisto. At yun, parang kumbaga, yung damit nawawala sa akin, yung parang maluwag na ang pakiramdam ko. Lahat ng inihingi ko kay Allah, pinagdudua ko kay Allah. Sa talaga mula, nagbibigay ako ng sadaka ngayon, nagbibigay ako ng sadaka, lahat ng dua ko kay Allah binibigay sa akin. Maraming salamat sa matanda na nagpapakita sa akin, kasi sumusuko na ako talaga, iyak na ako. Talagang noon na naisip ko ngayon, parang gusto ko nang umiyak. So yun ang inipapayo ko po sa mga balik Islam. Wag na tayong sumuko na aralin ng Islam. Muslim man sa hindi Muslim, talakayin natin lang sa darating ng Jum'ah ulit yung tungkol sa mga babae ni Kabia. At katulad ko din, tuturuan ko din ang sarili ko kasi nakanikap na ako ngayon. Yun lang, magbabalik tayo ulit sa Jum'ah. Binabati ko pala lahat ng mga kasama ko sa mga madrasa, yung mga ustad ko, na maraming salamat po na hindi kayo nagsawa turuan ako para makilala ko mismo ang sarili ko. Para
mismo na nakilala ko na yung sarili ko ngayon kaysa sa noon pa na parang ako ay parang ako ba ay isang Christian na parang hindi ko na talaga kilala ang sarili ko. Pero ngayon nakilala ko ng sarili ko, hindi na ako titigil mag-aral o magsimba at magninikap. At hindi din ako titigil na magbibigay ng sadaka. Kasi lahat ng binibigay ko ng sadaka ay totoo pala yung sinabi nila ay babalik at babalik din sa'yo. Na sobra-sobra pa. Kumbaga yung ako ay nagsimula akong magbigay ng mga sadaka, mga Quran na binibigay ko. 3 beses na ako nagbigay ng Quran sa mga masjid. Nakabigay pa ako dyan sa Manila na kung hindi ako nagkamali ay ilang karton na naibigay ko ng sadaka ng Quran dyan sa Manila. Dyan sa mga Balik Islam, dyan sa mga mosque. Maraming salamat po sa sinong naghahatid sa Quran. So yun po, hindi ko sayangin pagsaliksik sa Islam. Sana po ay makilala ko pa ng buong buo ang Islam. Yun lang, magpapasalamat po ako sa direktor namin. Walang iba kundi si Mads. Basta yung nagpasok sa akin dito na kasi hindi ko nakita na yung pangalan mo. Salamat din, maraming salamat din. Mads na direktor namin, ikaw ang pumasok sa akin dito. At saka maraming salamat din kay Bro Yusuf Lapitan dahil sinabi niya sa akin itong programa na to. Ayan, paalala po sa lahat ng nag-Muslim, nagbalik Islam, ay gampanan natin ang totoong pagkaka-Muslim at ingatan natin na huwag na tayong makagawa ng kamalian ay kakasira ng iman natin at ikakasira ng tiwala ni Allah sa atin. Ayun lang, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye na!